the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Prayer to the Sacred Heart of Jesus and the Immaculate Heart of Mary. O Heart of Jesus, pierced for our sins, and giving us your Mother in Calvary. O Heart of Mary, pierced by sorrow, and sharing in the sufferings of your divine Son for our redemption. O sacred union of these two hearts, praised be the God of love, who united them together. May we unite our hearts and every heart, so that all hearts may live in unity, in imitation of that sacred unity which exists in these two hearts. Triumph, O sorrowful and immaculate Heart of Mary. Reign, O most Sacred Heart of Jesus, in our hearts, in our homes and families, in the hearts of those who, as yet, do not know you, and in all nations of the world. Establish in the hearts of all mankind the sovereign triumph and reign of your two hearts, so that the earth may resound from pole to pole with one cry. Blessed forever be the most Sacred Heart of Jesus, and the sorrowful and immaculate Heart of Mary. Obtain for me a greater purity of heart and a fervent love of the spiritual life. May all my actions be done for the greater glory of God, in union with the divine Heart of Jesus and the Immaculate Heart of Mary. Hear and answer our prayers and intentions, according to your most merciful will. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sing hallelujah to the Lord, and sing hallelujah to the Lord, and sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Lucas, Kabanata 10, talata 13 hanggang 16. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa aba mo, Corazin, sa aba mo, Bethsaida, sapagkat kung sa Tyro at sa Sidon sana ginawa ang mga gawang makapangyarihang ginawa sa inyo, ay maluwat na dising nangagsisi, na nanganguupong may kayong magaspang at abo. Datapwat sa paghuhukom, higit na mapagpapaumanhinan ang Tyro at Sidon kaysa inyo. At ikaw, Kapernaum, magpapakataas ka hanggang sa langit? Ikaw ay ibaba hanggang sa Hades, hanggang nakikinig sa inyo ay sa aki makikinig, at ang nagtatakwil sa inyo ay ako
ang itinatakwil. At ang nagtatakwil sa akin ay itinatakwil ang sa aki nagsugo. Ang mabuting balita ng ating Panginoong pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. So isang mapagpalang Biyernes po, mga kapatid. Una-una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon sa mga oras na ito na binigay niya po sa atin upang tayo po ay makapag-palaganap, makapag-share ng kanyang mabuting balita. Today is first Friday of the month, October 6, 2023. Sa araw na ito, araw ng devotion, no? If you have a devotion to our Sacred Heart of Jesus at sa ating mahal na poong Jesus Sarino, naway nagawa po natin ito. At bago po ako magbigay ng aking munting refleksyon, ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng ating mga masugid na mga taga-subaybay, sa ating mga viewers, sa lahat ng mga subscribers natin. Marami pong salamat sa inyo. Sa ating Ebanghelyo ngayon, mga kapatid, tayo po ay nare-remind, no? O pinapaalala sa atin ng ating Panginoon na kung tayo po ay sa estado ng kasalanan, lalo na sa estado ng pagmamataas, ay pinapaalala niya tayo that dapat tayo ay magpakumbaba at iwasan natin ang makagawa ng kung anumang di karapat-dapat na mga bagay, lalo sa ating kapwa. At sa last part ng ating Ebanghelyo, ang sinasabi ng ating Panginoon that kung sino man ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin, at kung sino man ang hindi tumatanggap sa inyo ay hindi tumatanggap sa akin. Yan po ay pinapaalala sa atin ng ating Panginoon that whoever rejects, no, sa ating Panginoon ay nagre-reject din, no, sa nagpadala sa kanya, no, ang ating Ama sa Langit. So mga kapatid, sa ating pananampalataya, marami tayong mga bagay na sometimes rejection, no, sa ating Panginoon ay ginagawa natin dahil ang gusto lang natin ay yun lang masusunod, no. Hindi natin mapigil ang ating sarili dahil masyado tayong naka-attach sa mundong ito, no, sa mga bagay sa mundong ito. So by that, no, nire-reject natin ang ating Panginoon. Kung ano naman ang mga tinuturo niya sa atin para po masunod natin sa ating pamumuhay, ay minsan na-override tayo ng makamundong bagay. Kaya instead na ang ating pamumuhay ay nakafocus ating Panginoon, no, ay iba ang ating ginagawa. So because ang nararamdaman natin ay we feel good sa mga ginagawa natin, but then kung ito ay taliwas, no, sa kagustuhan ng ating Panginoon, so by this ay sigurado makakamit tayo ng kasalanan. So we must see to it that sa araw-araw nating pamumuhay ay ito po ay ilalaan natin or idadalangin natin sa ating Panginoon, ihabilin natin sa Kanya. We must entrust everything to Him. Nagabayan po tayo para po tayo ay magkaroon ng maliwalas na pag-iisip at makapamuhay tayo ng tahimik, no?
hindi tayo binabother ng kung anong mga bagay na sometimes nagpo-post sa atin, no? Napakagawa ng hindi maganda para lang maangkin natin ang ating gustong makamit, no? Na material na bagay. Sa panahon ngayon ng mga kabataan ay iba yung focus, no? Hawak na ng gadget oras-oras, no? That's why hindi na nila minsan maalala, no, ang mga dasal na tinuturo, no, sa atin, no. Sila po ay masyadong nalulung na sa mga bagay na ibang sa mga social media. Updated pa sila sa mga kung ano nangyayari sa mga buhay ng mga celebrities, no. But hindi sila aware kung ano ang gospel sa araw-araw dahil wala silang panahon doon para magbasa, but then mahaba ang oras nila at panahon sa bubukas ng social media, no? Paghawak ng kanilang mga cellphones, no? So by doing this, hindi nila na-realize that nare-reject din nila ang ating Panginoon dahil naiiba ang kanilang focus. So naway tayo mga parents ay turuan natin, gabayan natin ang ating mga anak. Pagdasal natin sila that maiba, no, ang kanilang mga focus. Mag-focus sila sa kanilang pag-aaral at huwag kalimutan na bigyan rin ng panahon at oras ang spiritual na kangailangan nila. So mga kapatid, sana naway ang ating ebanghelyo sa araw na ito ng Biyernes ay makapagbigay sa atin ng gabay at masunod natin, no, ang kagustuhan ng ating Panginoon. Palaging magpakumbaba at huwag padala sa kung anumang mga tukso sa mga attachment na nandito sa mundo. Na siya pong dahilan na nilalayo tayo sa ating Panginoon. So mga kapatid, marami pong salamat. Sa muli ako po ay nagpapasalamat sa ating lahat ng mga viewers, mga taga-subaybay sa munting gawain nating ito. Marami pong salamat sa inyo, sa ating mga subscribers. To my family, relatives and friends, marami pong salamat sa aking pamilya sa Pisma Plus. Marami pong salamat sa inyo. At sa lahat-lahat, sana naway ang Panginoon ay gagabay sa atin sa ating araw-araw na pamumuhay at ilayo po tayo sa anumang kapahamakan. So wag lang po nating kalimutan na kumapit lang po sa patalim ang salita ng ating Panginoong Hesukristo. So marami pong salamat at God bless us all. Manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Let us pray. Spirit of wisdom and understanding, enlighten our minds to perceive the mysteries of the universe in relation to eternity. Spirit of right judgment and courage, guide us and make us firm in our baptismal decision to follow Jesus' way of love. Spirit of knowledge and reverence, help us to see the lasting value of justice and mercy in our everyday dealings with one another. May we respect life as we work to solve problems of family and nation, economy and ecology. Spirit of God, spark our faith, hope, and love into new action each day. Fill our lives with wonder and awe at your presence, which penetrates all creation. Amen.